Noong ako'y nagnegatibo 65, naghanda ako ng isang party para sa pamilya. Walang dumating. Sa mismong araw na iyon, nag-post ang manugang ko ng mga litrato ng lahat na nasa isang cruise. Umiti na lang ako. Pagbalik nila, iniabot ko sa kanya ang isang ICT test na nagpamutla sa kanya. Natutuwa akong narito ka. Sundan mo ang kwento ko hanggang sa dulo at i-comment ang lungsod kung saan mo ito pinapanood para makita ko kung gaano kalayo na ang narating ng aking kwento. 3 linggo kong pinlano ang aking ika-negatibo 65 na kaarawan. 3 linggo ng pagpili ng perpektong menu, pagdekorasyon ng dining room ng mga sariwang bulaklak, at pagtawag sa lahat para kumpirmahin na darating sila. Bumili pa ako ng bagong bestida, navy blue na may maliliit na buttons na perlas, ang tipo na laging sinasabi ni Elias na nagpapatingkad sa aking ganda. Ang mesa ay nakahanda para sa 8. Ang mga place card ay isinulat ko sa aking pinakamagandang sulat kamay. Elias. Ang maliit na si Thomas na 7 taong gulang pa lang. Ang matamis na si Emilia na 5 taong gulang. Ang kapatid kong si Ruby, ang asawa niyang si Carlos, at syempre, ako sa ulunan ng mesa kung saan makikita ko ang mga mukha ng lahat habang kami ay magkakasamang nagdiriwang. Pagsapit ng 6 oras 30 minuto, wala pang dumarating. 3 beses kong tiningnan ang aking telepono, iniisip na baka nagkamali ako ng oras, ngunit naroon ito sa aking kalendaryo. Birthday dinner 6 Nagpadala ako ng mga paalala sa lahat, 2 araw lang ang nakalipas. Pagsapit ng 7 oras, tinawagan ko si Elias, diretso sa voicemail. Tapos ang telepono ni Mila. Ganoon din si Ruby ay hindi rin sumasagot, nakakaiba dahil palagi siyang sumasagot sa pangalawang ring pa lang. Nakatayo ako sa aking dining room, nakatingin sa mga hindi nagalaw na plato. Ang mga kandilang sinindihan ko 1 oras na ang nakalipas ay halos upos na. Ang lechon ay lumalamig na sa oven. Ang chocolate cake na buong umaga kong ginawa ay perpekto at hindi pa nahihiwa sa counter ng kusina. Baka may traffic. Baka may bigla ang nangyari. Nangyayari ang mga ganyang bagay, sabi ko sa sarili ko. Kahit na masikip ang dibdib ko at hindi tumitigil sa panginginig ang aking mga kamay. Pagsapit ng 8 oras, alam kong hindi na sila darating. Mabigat akong naupo sa aking silya, nakatitig sa mga bakanting upuan sa paligid ko. Hindi lang ito pagkahuli. Iba na ito. Ang katahimikan sa aking bahay ay iba ang pakiramdam. Hindi mapayapa, kundi hungkag, na para bang ang bahay mismo ay nagpipigil ng hininga. Doon ko nagawa ang pagkakamaling tingnan ang Facebook. Sa itaas ng aking feed, may isang litrato na nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Si Mila, nagniningning sa isang maluwag na puting sundress. Ang braso niya ay nakaakbay kay Elias, na ang ngiti ay mas maputi pa kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming buwan. Sa likuran nila, ang malalim na aso ng karagatan ay walang katapusan. Ang caption ay, "Living our best life sa isang Palawan cruise. So grateful for this amazing family getaway." Nag-scroll ako pababa, marami pang litrato. Si Thomas at Emilia na gumagawa ng mga sandcastle sa isang malinis na dalampasigan. Si Ruby at Carlos na nagbabahagi na ng cocktails sa mukhang eleganteng bar ng barko. Lahat sila nandoon. Lahat maliban sa akin. Ang timestamp ay nagpapakita na ang mga litrato ay naipost 1 oras lang ang nakalipas, habang ako ay nakaupo dito at naghihintay sa kanila. Libu-libong milya ang layo nila, nagtutoos ng champagne at nagtatawanan sa isang sunset dinner sa isang cruise ship. May naramdaman akong pumutok sa loob ng aking dibdib. Hindi na basag, pumutok, tulad ng yelo sa isang lawa kapag biglang bumagsak ang temperatura. Pinlano nila ito, silang lahat. Inorganisa ni Mila ang isang bakasyon ng pamilya na sinadyang hindi ako isama, itinakda ito sa aking kaarawan, at kahit paano ay nakumbinsi ang lahat na sumama. Pati si Ruby, ang sarili kong kapatid, na tumulong pa sa akin na pumili ng mga dekorasyon para sa party na ito noong nakaraang linggo. Tinitigan ko ang litratong iyon hanggang sa mahapdi ang aking mga mata. Ang ngiti ni Mila ay mukhang napakaliwanag, halos nagtatagumpay. Nakatayo siya kung saan dapat ako naroroon, sa gitna ng aking pamilya, napapaligiran ng mga taong dapat ay pinakamamahal ako. Nag-buzz ang telepono ko. Isang text mula kay Elias. "Sorry, nakalimutan kong sabihin na wala kami sa bayan ngayong linggo.
Nag-book si Mila ng sorpresang biyahe. Happy birthday, though. Nakalimutan kong sabihin. Na para bang ang isang cruise sa Palawan ay isang bagay na basta mo na lang nakakalimutang sabihin sa iyong ina. Na para bang ang pag-book nito sa aking kaarawan ay isang purong pagkakataon. Maingat kong ibinaba ang telepono, natatakot na baka ihagis ko ito sa pader kung hahawakan ko pa ito ng matagal. Malamig na talaga ang lechon ngayon. Naglakad ako papunta sa kusina at pinatay ang oven, ang mga kilos ko ay mekanikal at kakaiba. Pakiramdam ko ay pinapanood ko. Ang sarili ko umula sa labas ng aking katawan, inoobserbahan ang malungkot na babaeng ito sa kanyang navy blue na bestida na nililinis ang hapunan na walang dumating para kumain. Binalot ko ang cake sa plastic at inilagay sa refrigerator. Hinipan ang natitira sa mga kandila. Sinimulang ibalik ang magagandang china sa kabinet, bawat plato ay tumatama sa iba na may tunog na parang napakalakas sa tahimik na bahay. May napanalunan si Mila ngayong gabi, bagamat hindi ako lubos na sigurado kung anong laro ang aming nilalaro. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon sa aking 65 taon, naramdaman kong tunay na invisible. Hindi lang napabayaan o nakalimutan kundi binura. Habang pinapatay ko ang mga ilaw sa dining room, nakita ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Mukha akong mas maliit na bawasan. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay ginugol ang mga dekada bilang tagapamayapa ng pamilya, ang siyang nag-aayos ng mga argumento at naaalala ang mga kaarawan at anibersaryo ng lahat, ang siyang laging inuuna ang pamilya. At pinili nilang lahat na gugulin ang aking kaarawan na nagkukunwaring hindi ako umiiral. Umakyat ako sa hagdan patungo sa aking kwarto, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Bukas, kailangan kong harapin ang resulta. Ang mga peking paghingi ng tawad, ang mga dahilan tungkol sa miscommunication, ang matamis na boses ni Mila na nagpapaliwanag kung paano nabook ang biyahe ilang buwan na ang nakalipas at wala silang magawa. Pero ngayong gabi, kailangan ko lang umupo kasama ang sakit na ito, para talagang maramdaman ito, dahil may nagsasabi sa akin na hindi lang ito tungkol sa isang napalampas na birthday party. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki at mas sinadya kaysa sa aking inaakala. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa halip, nakahiga ako sa kama na nakatitig sa kisame. Ang isip ko ay paikot-ikot sa bawat pagtitipon ng pamilya sa nakalipas na 5 taon. Ang kaarawan na hindi lang nakalimutan, ito ay sadyang sinabotahe. At habang lumilipas ang mga oras, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga alaala, bawat isa ay mas nakakabagabag kaysa sa huli. Ang ika-4 na kaarawan ni Tomas. Sobrang sabik kong makita siyang hipan ang kanyang mga kandila. Ngunit pagdating ko sa venue, sinalubong ako ni Mila sa pinto ng may ngiting paumanhin na kanyang pinagbuti. Ay, Tita Lorna, hindi ba sinabi sa iyo ni Elias? Kinailangan naming ilipat ang party bukas. May bigla ang emergency. Pero naririnig ko ang tawanan ng mga bata sa loob. Nakikita ko ang mga lobo sa bintana. Nang tawagan ko si Elias mamaya, tila tunay siyang nalilito. Bukas? Hindi po, mangayon talaga ang party. Baka nagkamali lang ng petsa si Mila. Ang unang araw ni Emilia sa kindergarten. 3 beses kong tinanong si Mila kung anong oras nila ihahatid si Emilia para makasama ako roon dala ang aking kamera. Ay, sobrang aga namin siyang ihahatid, sabi niya. Mga 7 ang baka masyadong maaga para sa iyo. Nang magpakita pa rin ako, sinabi sa akin ng guro na naroon na si Emilia mula pa noong normal na oras, 8:30 minuto. Hindi ko naabutan ang kanyang pagpasok sa silid-aralan, hindi ko nakita ang kanyang kabadong maliit na paalam kay Elias. Noong nakaraang Pasko, tinawagan ako ni Mila 2 araw bago, ang kanyang boses ay mahigpit sa peking pag-aalala. Tita Lorna, ayaw ko sanang gawin ito, pero si Elias ay sobrang stressed sa trabaho. Nakiusap siya kung pwede nating gawing maliit lang ang Christmas dinner ngayong taon, immediate family lang. Nag-iisa akong nagpasko, nag-iinit ng tirang pagkain at nanonood ng mga lumang pelikula. Kalaunan, nalaman ko mula kay Ruby na nagkaroon sila ng malaking selebrasyon. Nakita niya ang mga litrato sa Instagram. 20 tao, kasama ang mga kaibigan ni Elias sa kolehiyo at ilang kapitbahay, lahat maliban sa akin. Bawat alaala ay parang isang piraso ng puzzle na nag-click sa lugar, bumubuo ng isang larawan na masyado akong naging bulag para makita.
Hindi ito isang pattern ng miscommunication o mga inosenteng salungatan sa schedule. Ito ay sistematiko, kalkulado. Bumangon ako at nagtimpla ng kape habang sumisikat ang araw. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin sa pagod at sa iba pang bagay, isang lumalaking pakiramdam ng pangamba. Kinuha ko ang aking telepono at sinimulang scroll ang mga social media post ni Mila mula sa nakaraang taon, tinitingnan ang mga ito ng tunay sa unang pagkakataon. Naroon siya sa school play ni Thomas, nakaupo sa harap na hilera katabi ni Elias. Partikular kong tinanong ang tungkol sa play na iyon at sinabi niyang kanselado ito dahil sa flu outbreak. Naroon siya sa dance recital ni Emilia, ang sabi ni Mila ay isang practice session lang, walang espesyal. Litrato pagkatapos ng litrato ng mga sandali ng pamilya na hindi ako kasama, bawat isa ay may mga caption tungkol sa mahahalagang alaala ng pamilya at pinagpala na magkaroon ng mga taong ito sa aking buhay. Ang pinakamasakit na bahagi ay kung gaano ito kanatural tingnan. Ang braso ni Mila na nakaakbay kay Elias. Ang mga bata na magkakalapit sa kanilang mga magulang. Lahat ay nakangiti na parang magkakasama sila, na parang kumpleto sila nang wala ako. Ibinaba ko ang telepono at naglakad patungo sa bintana ng aking kusina, nakatingin sa hardin na itinanim ko noong bata pa si Elias. Tinutulungan niya akong magbunot ng damo sa mga flower bed na ito, ang kanyang maliliit na kamay ay maingat sa mga masiselang tangkay. Kailan ko siya nawala? Kailan siya tumigil na makita ako bilang mahalaga sa kanyang kaligayahan? Ang sagot ay dumating nang may nakakagulat na kalinawan. Nang pumasok si Mila sa aming buhay. Bago siya dumating, tumatawag si Elias sa akin 2 beses sa isang linggo. Mayroon kaming regular na dinner dates tuwing ikalawang linggo. Hihingi siya ng payo ko tungkol sa mga problema sa trabaho, magbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang araw. Siya ang aking anak, aking kaibigan, aking koneksyon sa isang hinaharap na tinulungan kong likhain. Binago iyon ni Mila ng paunti-unti, napakabagal kaya hindi ko napansin hanggang sa huli na ang lahat. Una, ang mga Sunday dinner ay naging buwanan. Nagpaplano si Mila ng mga detalyadong pagkain, paliwanag ni Elias. Gustong-gusto niyang solohin ako tuwing weekend. Pagkatapos, ang mga tawag sa telepono ay nabawasan sa mga obligasyong pag-check-in tuwing holidays. Sorry, hindi pwedeng magtagal. Sobrang higpit ng schedule namin ni Mila ngayon. Hindi siya direktang nagsabi ng anuman laban sa akin. Iyon ay magiging masyadong halata, masyadong madaling kontrahin. Sa halip, kumilos siya sa mga espasyo sa pagitan ng mga salita, sa mga katahimikan na sumusunod sa kanyang mga mungkahi. Mukhang pagod ang nanay mo kamakailan. Baka hindi natin siya dapat abalahin sa mga bata ngayong weekend. Nakita ko ang nanay mo sa grocery kahapon. Mukhang medyo nalilito siya sa isang bagay. Sa tingin mo ba ay okay lang siyang mag-isa? Mga banayad na implikasyon na ako ay nagiging isang pasanin, isang alalahanin, isang taong kailangang pamahalaan sa halip na isama. Naisip ko ang paraan ng pagyakap niya sa akin sa mga pagtitipon ng pamilya, palaging may isang segundo na mas mahaba. Ang kanyang kamay ay humahaplos sa aking likod na parabang ako ay isang marupok na matandang kamag-anak na nangangailangan ng aliw sa halip na isang pantay na miyembro ng pamilya. Ang paraan ng pag-interrupt niya kapag kinakausap ko ang mga bata, inililihis ang kanilang atensyon sa ibang bagay. Mahaba na ang araw ni Lola Lorna, mga apo. Bakit hindi niyo ipakita kay Daddy ang bago ninyong laruan? At si Elias, ang aking maganda at mapagtiwalang anak, ay tinanggap ang lahat ng walang tanong. Sinimulan niya akong tingnan sa paraan ni Mila, na maihalong pagmamahal at awa, na para bang ako ay isang bagay na mahalaga, ngunit lalong nagiging hindi nakaugnay. Tumunog ang telepono, nagpagising sa akin mula sa aking mga iniisip. Ang pangalan ni Elias ay lumitaw sa screen. Hi, Miney. Ang kanyang boses ay masayahin, relaxed sa paraan na nagpasakit sa aking dibdib. Tumawag lang ako para sabihing happy belated birthday. Sorry kung hindi kami nakapunta, pero ang biyaheng ito ay hindi ka panipaniwala. Talagang ginalingan ni Mila sa pagpaplano. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Nakita ko ang mga litrato. Ay, mabuti. Post ng post si Mila. Sobrang saya ng mga bata. Natutong mag-snorkel si Thomas kahapon at nakipagkaibigan si Emilia sa isang batang babae mula sa Maynila. Siguradong magugustuhan mong makita sila. Magugustuhan ko ba?
Dahil mula sa kinaupuan ko, mukhang walang sinuman ang nakapansin na wala ako roon. Ang biyahe ay biglaan, sabi ko ng maingat. Alam ko, di ba? Nakakita si Mila ng magandang deal at kinuha na niya. Ganyan talaga siya ka-spontaneous. Isa sa mga bagay na gusto ko sa kanya. Spontaneous. Iyon ang tawag niya sa sadyang pag-book ng cruise sa kaarawan ng kanyang ina. Elias, sinimulan ko tapos huminto. Ano ang sasabihin ko? Na minamanipula siya ng kanyang asawa? Na ilang taon na siyang sistematikong inilalayo sa akin mula sa kanyang buhay? Iisipin niyang nagsiselos ako, masama ang loob, hindi matanggap na lumaki na siya at nagpatuloy. Baka ako nga ang lahat ng iyon pero tama rin ako. Okay ka lang ba, ma? Iba ang tunog mo. Ipinikit ko ang aking mga mata, nararamdaman ang bigat ng lahat ng mga nawalang sandali, lahat ng mga pagkakataong na-edit ako sa kwento ng sarili kong pamilya. Okay lang ako, anak. Pagod lang. Sige, magpahinga ka. Babalik kami sa susunod na linggo at ipinapangako kong magpaplano tayo ng espesyal para makabawi sa hindi pagpunta sa kaarawan mo. Isa pang pangako mula kay Elias na hahanapan ni Mila ng paraan para sirain. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong nakaupo sa aking kusina, pinapanood ang pagbabago ng liwanag habang ang umaga ay papalapit sa hapon. Naisip ko ang mga darating na taon. Marami pang kaarawan na mag-isang gugugulin. Marami pang mahahalagang pangyayari sa buhay ng mga apo na mapapalampas. Marami pang mga litrato ng pamilya kung saan ang aking pagkawala ay napakakumpleto na para bang hindi ako kailanman umiral. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang aking asawa 8 taon na ang nakalipas, naramdaman kong tunay na ulila. Hindi dahil sa kamatayan sa pagkakataong ito, kundi sa isang bagay na masasabing mas masahol pa. Sa pamamagitan ng sinasadya, metodikong pagbura sa aking lugar sa nag-iisang pamilyang natitira sa akin. Ngunit habang namumuo ang galit sa aking dibdib, mainit at maliwanag, may napagtanto ako. Hindi ako basta-basta maglalaho ng tahimik. Kung gusto ni Mila na maglaro, maling kalaban ang pinili niya. Pinalaki ko si Elias noong iwan kami ng kanyang ama. Nagtrabaho ako sa 2 trabaho para mapag-aral siya sa kolehiyo. Isinakripisyo ang sarili kong mga pangarap para matiyak na mayroon siyang lahat ng pagkakataon. Pinaghirapan ko ang aking lugar sa pamilyang ito at hindi ko ito isusuko ng walang laban. Kailangan ko lang alamin kung ano talaga ang aking ipinaglalaban. Martes ng umaga. Eksaktong 1 linggo pagkatapos ng aking inabandonang birthday party, nang tumunog ang doorbell. Nakasuot pa rin ako ng robe, hawak ang aking pangalawang tasa ng kape, at nakatitig sa tumpok ng mga thank you card na binili ko para sa isang selebrasyon na hindi kailanman nangyari. Nagulat ako sa tunog. Wala akong inaasahang bisita. At sa totoo lang, ang mga hindi inaasahang bisita ay naging bihira na sa aking maingat na pinamamahalaang social isolation. Sa P-Fall, nakita ko ang isang lalaking hindi ko kilala. Mga nasa kalagitnaan ng 40 siguro, may maitim na buhok at mga guhit ng pag-aalala na malalim na nakaukit sa paligid ng kanyang mga mata. Maayos siyang manamit ngunit gusot na para bang galing sa biyahe. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang Amerikana at palagi siyang tumitingin sa paligid na may kaba na para bang hindi siya sigurado kung dapat ba siyang naroroon. Halos hindi ko na sana sasagutin. Pagkatapos ng insidente sa cruise, wala ako sa mood para sa mga solisitor o misyonaryo o kung ano paman ang gusto ng estrangherong ito. Ngunit may isang bagay sa kanyang postura, ang paraan ng pag-ipon niya ng lakas ng loob para lang tumayo sa aking beranda na nagpausisa sa akin. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tawag ko mula sa loob ng pinto. Si Ginang Reyes po ba? Ang kanyang boses ay maingat, nag-aalangan. Si Lorna Reyes, ina ni Elias? Sumikip ang dibdib ko. Paano nalaman ng estrangherong ito ang pangalan ng anak ko? Sino po sila? Tahimik siya sandali pagkatapos ay may sinabi na nagpatigil sa pagdaloy ng dugo ko. Ang pangalan ko po ay David Santos. Kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Mila. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nananatiling nakalatch ang kadena. Ano ang tungkol kay Mila? Mas lalong kinabahan si David Santos ng malapitan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na para bang hindi siya nakatulog ng ilang araw.
Magmumukhang kabaliwan po ito, Ginang Reyes. Pero sa tingin ko po ang anak ko ay nakatira sa bahay ng anak ninyo. Biglang bumigat ang kadena sa aking mga kamay. Ano ang sinasabi mo? Si Thomas, sabi niya, at ang pangalan ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang batang lalaki, 7 taong gulang, maitim ang buhok, may peklat sa baba dahil sa pagkahulog sa bisikleta noong 4 na taong gulang siya. Tinitigan ko siya, ang isip ko ay naguguluhan. May peklat nga si Thomas sa baba. Ikinuwento sa akin ni Elias ang aksidente sa bisikleta, kung gaano sila natakot na dalhin siya sa emergency room. Pero paano nalaman ng estrangherong ito iyon? Sa tingin ko ay mas mabuting pumasok ka, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Umupo si David Santos sa aking sopa na para bang anumang oras ay tatakbo. Inalok ko siya ng kape, ngunit umiling siya, ang kanyang mga kamay ay magkadikit ng mahigpit sa kanyang kandungan na puti na ang kanyang mga buko. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi niya. Magmumukhang baliw ito. Subukan mo ako. Kakaiba ang naging linggo ko. Huminga siya ng nanginginig. Kami ni Mila magkasama kami ng 2 taon. Ito ay bago niya makilala ang anak mo, bago siya magpakasal. Magkasama kaming nanirahan, nag-usap tungkol sa kasal, lahat na. Tapos, nabuntis siya. Biglang naging napakabigat ng aking tasa ng kape. Maingat ko itong ibinaba, natatakot na baka mabitawan ko. Sobrang saya ko, patuloy ni David, ang kanyang boses ay makapal sa lumang sakit. Gusto ko siyang pakasalan agad, simulan ang pagpaplano ng aming buhay. Pero si Mila, palagi niya akong pinaghihintay. Sabi niya kailangan niya ng oras para mag-isip, hindi pa handa sa ganoong kalaking hakbang. Tapos isang araw, umuwi ako galing trabaho at wala na siya. Basta na lang nawala. Lahat ng gamit niya, lahat. Na para bang hindi siya kailanman nanirahan doon. Hinanap mo ba siya? Siyempre. Sa loob ng maraming buwan. Nag-file ako ng missing person report, kumuha ng pribadong investigador, nag-post sa lahat ng social media platform na maisip ko. Wala. Para siyang naglaho sa hangin. Kuskusin niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Sinabi na sa akin ng investigador na sumuko na ako. Sabi niya, may mga taong ayaw talagang mahanap. Nagsisimula na akong masuka. Ano ang kinalaman nito kay Tomas? 3 buwan na ang nakalipas, nasa isang conference ako sa Cebu. Naglalakad-lakad lang sa downtown tuwing tanghalian at nakita ko sila. Si Mila at isang batang lalaki na. Kamukhang kamukha ko noong bata pa ako. Parehong mga mata, parehong baba, pati na ang parehong paraan ng pag-ikiling ng ulo kapag nagko-concentrate. Sinundan ko sila ng 3 kanto, Ginang Reyes. Pinanood ko ang batang iyon at alam ko. Alam kong sa akin siya. Pakiramdam ko ay umiikot ang kwarto. Sinasabi mong anak mo si Thomas? Sinasabi kong sa tingin ko ay siya nga. Mga 2 buwan ng buntis si Mila noong iwan niya ako. Kung dinala niya ang bata hanggang sa huli, eksaktong edad na ni Thomas ngayon. Inilabas ni David ang kanyang telepono mula sa kanyang jacket. Tingnan mo ito. Pinakita niya sa akin ang isang litrato niya noong bata pa, marahil 6 o 7 taong gulang. Ang pagkakahawig kay Thomas ay hindi maikakaila. Ang parehong madilim na mga mata, ang parehong matigas na panga, pati na ang parehong bahagyang puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin sa harap na laging sinusubukang itago ni Thomas kapag ngumingiti. Nanginginig na ngayon ang aking mga kamay. Maaaring nagkataon lang ito. Maraming bata ang magkakamukha. Iyon din ang sinabi ko sa sarili ko noong una, pero nagsimula akong mag-imbestiga. Naging mas matigas ang boses ni David, mas determinado. Kumuha ako ng isa pang investigador, mas magaling sa pagkakataong ito. Mila Martinez, hindi iyon ang tunay niyang pangalan, Gisa the Way. Ang tunay niyang pangalan ay Margarita Winters. At nagawa na niya ito dati. Nagawa ang ano dati? Nawala kapag nagiging komplikado ang mga bagay. Iniwan ang mga lalaki kapag nagsisimula na silang magtanong ng masyadong maraming tanong. Nakahanap ang investigador ng 2 pang lalaki, Ginang Reyes, 2 pang lalaki na nagkaroon ng relasyon sa kanya na natapos sa parehong paraan, biglaan, ganap na para bang hindi siya kailanman umiral. Sumandal si David, ang kanyang mga mata ay matindi. Isa sa kanila ay iniisip na baka buntis din siya noong iwan niya.
pakiramdam ko ay nalulunod ako. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Bakit ngayon? Dahil nanonood ako mula sa malayo sa loob ng 3 buwan, sinusubukang alamin kung ano ang gagawin, sinusubukang magpasya kung may karapatan ba akong guluhin ang buhay ng isang bata batay sa mga hinala at pagkakataon. Naputol ang kanyang boses. Pero nakita ko ang mga litrato mula sa cruise ninyo. Ang masayang bakasyon ng pamilya, lahat ay nakangiti at nagtatawanan. At may napagtanto ako na nagpasuka sa akin. Ano? Wala ka sa alinman sa mga litrato. Tiningnan ko ang lahat ng social media ni Mila, Ginang Reyes. Daan-daang mga larawan ng mga pagtitipo ng pamilya, mga birthday party, mga holiday. Si Thomas at Emilia ay nasa lahat ng iyon. Ang anak mong si Elias ay nasa karamihan sa mga ito. Pero ikaw halos wala ka roon. Na para bang isinusulat ka sa labas ng kwento ng sarili mong pamilya. Ang katotohanan nito ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Naisip ko ang lahat ng mga napalampas na kaganapan, lahat ng mga huling minutong pagbabago, at mga maginhawang miscommunication. Lahat ng mga pagkakataong naramdaman kong ako ay isang tagalabas na nakatingin sa sarili kong pamilya. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa sarili kong karanasan kay Mila, patuloy ni David. Kung paano niya ako inilayo sa aking mga kaibigan at pamilya malapit sa dulo. Kung paano niya ako pinaramdam na ako ang problema, na ako ay masyadong demanding, masyadong clingy. Kung paano niya ako nakumbinsi na ang mga taong nagmamalasakit sa akin ay hindi talaga naiintindihan ang aming relasyon. Ginagawa niya rin iyon kay Elias, pabulong kong sabi. Sa tingin ko nga. At sa tingin ko ay ginagawa niya rin iyon sa iyo. Ibig sabihin, kung si Thomas ay talagang anak ko, hindi lang siya ang biktima dito. Ikaw din ni. Muling kinuha ni David ang isang Manila envelope mula sa kanyang Amerikana. Ito ang dahilan kung bakit ako narito, Ginang Reyes. Kung bakit sa wakas ay nagkalakas ako ng loob na kumatok sa iyong pinto. Ano iyan? Mga resulta ng test. Nagawa kong makakuha ng sample ng buhok ni Thomas mula sa barbershop kung saan siya dinadala ni Mila. Ipinates ko ito laban sa sarili kong ihi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot sa akin ang sobre. Nakuha ko ang mga resulta kahapon. Tinitigan ko ang sobre, takot na hawakan ito. Sa loob ay may impormasyon na maaaring sumira sa aking pamilya o magligtas dito. At wala akong paraan para malaman kung alin. Bago mo buksan iyan, tahimik na sabi ni David, kailangan mong malaman ang isa pang bagay. Hindi ko gustong kunin si Thomas mula sa nag-iisang ama na kanyang nakilala. Hindi ko gustong itrauma siya o guluhin ang kanyang buhay. Pero hindi ko kayang manood habang minamanipula at nagsisinungaling si Mila sa mga taong nagmamahal sa kanya, kasama ka. Ano ang hinihiling mong gawin ko? Hinihiling kong tulungan mo akong tiyakin na protektado siya mula sa kanya, mula sa anumang laro na kanyang nilalaro sa ating lahat. Ang boses ni David ay matatag na ngayon, determinado. Dahil kung nagsinungaling siya tungkol dito, Ginang Reyes, ano pa ang kanyang isinungaling? At sino pa ang kanyang sasaktan? Tiningnan ko ang sobre sa aking mga kamay, nararamdaman ang bigat ng anumang katotohanan na nasa loob. Sa labas, may sumara na pinto ng kotse, at narinig kong nagtatawanan ang mga bata habang naglalakad sila sa tapat ng aking bahay. Mga normal na tunog ng isang normal na hapon sa isang normal na kapitbahayan, kung saan ang mga ina ay hindi nagnanakaw ng mga anak at ang mga lola ay hindi binubura sa mga litrato ng pamilya. Ngunit matagal nang hindi normal ang buhay ko. Ayaw ko lang aminin. Ginang Reyes, ang boses ni David ay banayad na ngayon, halos mabait. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Naisip ko ang matamis na mukha ni Thomas, ang paraan ng pagtakbo niya sa akin na nakadipa ang mga braso bago sinimulan ni Mila na pigilan ang mga pagpapakita ng pagmamahal. Naisip ko si Emilia, na halos hindi na ako kilala dahil napakarami kong napalampas sa kanyang buhay. Naisip ko si Elias, ang aking anak, na dahan-dahang nalason laban sa sarili niyang ina. Naisip ko ang aking walang lamang birthday party at lahat ng mga litrato ng pamilya kung saan hindi ako umiiral. Sabi ko at binuksan ang sobre. Ang mga resulta ng EFE ay nakasulat sa klinikal, walang awang wika. 79.7% posibilidad ng pagiging ama. Ang mga numero ay lumabo sa aking paningin habang binabasa ko ito ng paulit-ulit,
umaasa na kahit papaano ay magbabago sila, umaasa na ito ay isang detalyadong pagkakamali o malupit na biro. Si Thomas ay hindi anak ni Elias. Ang aking apo, ang batang lalaki na pinanood kong maglakad sa unang pagkakataon, tinulungang matutong magtali ng kanyang sapatos. Binasahan ng mga kwento bago matulog noong sapat pa siyang maliit para yumakap sa aking kandungan, hindi ko siya kadugo. At si Elias, ang aking tapat na anak, na ipinangalan si Thomas sa kanyang sariling lolo, ay walang ideya na pinalalaki niya ang anak ng ibang lalaki. Pasensya na, tahimik na sabi ni David. Nakaupo pa rin siya sa aking sopa, pinapanood ang aking mukha habang pinoproseso ko ang impormasyon. Alam kong ito ay nakakawasak. Ibinaba ko ang mga papel na may mga kamay na hindi tumitigil sa panginginig. Gaano mo nakatagal na alam ng sigurado? Mula pa kahapon, pero ilang buwan ko nang hinihinala. Muli niyang inilabas ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang iba pang mga larawan. Mga surveillance picture na halatang kinuha niya mula sa malayo. Si Thomas na naglalaro sa isang parke. Si Thomas na pumapasok sa isang gusali ng paaralan. Si Thomas na nagbibisikleta sa mukhang kalye ng aming kapitbahayan. Minsan sinusundan ko sila. Alam ko kung ano ang dating niyan. Pero kailangan kong makasiguro. Pinapanood mo ang pamilya ko. Pinapanood ko ang anak ko, pagtatama ni David, ang kanyang boses ay matatag ngunit hindi pagalit. At sinusubukang intindihin kung anong klaseng babae ang kayang magnakaw ng isang bata at bumuo ng isang buong buhay sa paligid ng kasinungalingang iyon. Dumating ang galit, mainit at napakalaki. Hindi kay David. Biktima rin siya tulad namin. Kundi kay Mila sa laki ng kanyang panlilinlang sa kalupitan nito. Hindi lang siya nagsinungaling tungkol sa pagiging magulang ni Thomas. Binuo niya ang kanyang buong kasal sa kasinungalingang iyon. Ginamit ang isang inosenteng bata bilang pundasyon para sa isang buhay na wala siyang karapatang angkinin. Nabitag niya si Elias, sabi ko, ang mga salita ay lumabas na malupit at mapait. Nabuntis siya ng ibang lalaki at ginamit ito para makakuha ng kasal sa aking anak. Mukhang ganoon nga. Ang ekspresyon ni David ay madilim. Sakto ang timeline. Iniwan niya ako noong mga 2 buwan siyang buntis, nagsisimula palang lumaki ang tiyan. Kung mabilis siyang kumilos, nakahanap ng mabilis, maaari niyang kumbinsihin siya na premature ang bata o maliit lang. Naisip ko ang kapanganakan ni Thomas, kung gaano kasabik si Elias noong tumawag siya para sabihin sa akin na nagle-labor na si Mila. 3 linggo siyang maaga, naaalala ko. Nag-alala si Elias sa mga komplikasyon, pero sinabi ng doktor na okay lang ang lahat. Dahil okay lang ang lahat, sabi ni David. Hindi premature si Thomas. Eksaktong on-schedule siya para sa timeline ko, hindi kay Elias. Ang mga piraso ay nahuhulog sa lugar na may nakakasuka na kalinawan. Ang mabilis na pag-ibigan ni Mila sa aking anak, ang mabilis na engagement, ang kasal na nangyari halos 6 na buwan lang pagkatapos nilang magkakilala. Akala ko noon ay romantiko. Tunay na pag-ibig na nagtagumpay sa lahat. Ngayon ay napagtanto kong ito ay isang bagay na mas kalkulado. Kailangan niya ng ama para kay Tomas bago siya isilang, sabi ko. Isang taong matatag, isang taong hindi magtatanong ng masyado sa timing, isang taong mapagtiwala. Isang taong hindi hihingi ng paternity test dahil hindi ito sasagi sa kanyang isipan, dagdag ni David. Ayon si Elias. Eksakto. Ang aking anak ay laging tapat sa sukdulan, walang kakayahang gumawa ng panlilinlang na magiging sanhi ng kanyang paghihinala sa iba. Tinatanggap niya ang mga tao sa kung ano ang ipinapakita nila, naniniwala sa sinasabi nila. Isa iyon sa kanyang pinakamagagandang katangian at ginamit ito ni Mila laban sa kanya. Mayroon pa, sabi ni David, at may isang bagay sa kanyang tono na nagpakunot sa aking tiyan. Nalaman ng investigador na kinuha ko ang iba pang mga bagay tungkol kay Mila. Mga bagay na maaaring magpaliwanag kung bakit kanya itinutulak palayo. Anong mga bagay? Inilabas ni David ang isang folder at ibinigay sa akin. Sa loob ay may mga litrato, dokumento, mga mukhang kopya ng mga opisyal na talaan. Ang tunay niyang pangalan ay Margarita Winters. 34 na siya, hindi 31 tulad ng sinabi niya sa iyong anak. Lumaki siya sa foster care, umalis sa sistema sa edad na 18. Walang pamilya, walang tunay na koneksyon saan man.
Pinag-aralan ko ang isang litrato na mukhang galing sa isang high school yearbook. Ang mukha ay tiyak na si Mila, ngunit mas bata, mas matigas. Iba ang kanyang buhok, mas maitim, at may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko kailanman nakita sa babaeng nagpakasal sa aking anak. Isang uri ng desperadong pagkagutom. 2 beses na siyang ikinasal dati, patuloy ni David. Minsan sa isang lalaking nagngangalang Roberto Kim sa Nevada, minsan sa isang taong nagngangalang James Fletcher sa Oregon. Parehong mga kasal ay natapos sa diborsyo sa loob ng 2 taon, arehong beses na nakakuha siya ng malaking alimony settlement. Nagawa na niya ito dati, pabulong kong sabi. Ang pattern ay laging pareho. Nakakakilala siya ng lalaking may pera o katatagan, mabilis na kumikilos para makuha siya, tapos sistematikong inilalayo siya sa kanyang support system, mga kaibigan, pamilya. Sino mang maaaring makakita sa kanyang pagkukunwari o magtanong ng mga hindi komportableng tanong. Naisip ko kung paano unti-unting nawala ang mga kaibigan ni Elias sa kolehiyo pagkatapos niyang pakasalan si Mila. Kung paano siya lumayo sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Kung paano bihirang pag-usapan ang kanyang trabaho maliban sa pagbanggit kung gaano ito ka-stressful. Kung paano siya lalong naging dependent kay Mila para sa mga social connection, para sa emosyonal na suporta, para sa lahat. Inilalayo niya siya, sabi ko. At ikaw dahil ikaw ang pinakamalaking banta sa kanyang kontrol. Nakikita ng mga ina ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nagtatanong sila. Naaalala nila ang mga detalye mula bago siya dumating. Sumandal si David, ang kanyang ekspresyon ay matindi. Kailangan kanyang alisin sa larawan, Ginang Reyes. Hindi lang malayo, ganap na binura. Iyon ang dahilan ng sabotahe sa birthday party. Iyon ang dahilan ng lahat ng mga napalampas na kaganapan at miscommunication. Sistematiko niyang sinasanay ang iyong pamilya na gumana nang wala ka. Ang kalupitan nito ay nakahinga sa akin. Pero bakit? Kung nasa kanya na si Elias, kung naniniwala siyang anak niya si Thomas, bakit pa siya gagawa ng ganoon kalaking hakbang para ilayo ako? Dahil ikaw ay isang saksi sa timeline. Naaalala mo kung kailan sila nagkakilala, kung kailan siya nabuntis, kung kailan ipinanganak si Thomas. Kung nagsimula kang magtanong, magkumpara ng mga petsa, maaaring nalaman mo ang katotohanan. Ang boses ni David ay tahimik ngunit tiyak. Kailangan niyang maging hindi na mahalaga bago ka maging mapanganib. Bigla akong tumayo, naglakad-lakad papunta sa bintana kung saan makikita ko ang kalye, kung saan natutong magbisikleta si Thomas. Ang batang lalaki na aking pinalakpakan, ginamot ang kanyang mga galos na tuhod. Ipinagdiwang ang bawat mahalagang pangyayari, siya pa rin ang parehong bata, matamis pa rin at nakakatawa at matalino. Ngunit lahat ng tungkol sa kanyang lugar sa aming pamilya ay isang kasinungalingan. Paano si Emilia? Tanong ko, kinatatakutan ang sagot. Sa pagkakaalam ko, si Emilia ay tunay na anak ni Elias. Ipinanganak 2 taon pagkatapos ni Thomas sa isang panahon na tiyak na magkasama si Mila at ang iyong anak. Pero, Ginang Reyes, nag-atubili si David. Ano? Ang kapanganakan ni Emilia ay maaaring kalkulado rin. Isang paraan upang matiyak na hindi kailanman magtatanong si Elias tungkol sa pagiging magulang ni Thomas. Kung mabibigyan siya ni Mila ng isang biolohikal na anak, mas malamang na hindi niya pagdudahan na si Thomas ay sa kanya rin. At ito ay lalong magpapatibay sa kanilang relasyon. Nasuka ako. Lahat ng tungkol sa kasal ng aking anak, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay sa nakalipas na 7 taon ay isinagawa ng isang babae na nakikita siya, hindi bilang isang taong mamahalin kundi bilang isang mapagkukunan na pagsasamantalahan. At ginamit niya ang mga bata, mga inosenteng bata, bilang mga kasangkapan sa kanyang manipulasyon. Hindi alam ni Thomas, di ba? Tanong ko. Siyempre, hindi. 7 taong gulang siya. Sa pagkakaalam niya, si Elias ang kanyang ama at palaging ganoon. At si Emilia, hindi niya rin alam. Akala niya lang ay mayroon siyang kuya na iba ang itsura sa kanya. Hindi nagtatanong ang mga bata sa mga bagay na ito. Ngunit ang mga matatanda ay nagtatanong o dapat. At nagsisimula kong maintindihan kung bakit nagsumikap si Mila na gawin akong hindi mahalaga. Ang isang lola na gumugugol ng oras sa kanyang mga apo, na tunay na naroroon sa kanilang buhay, ay maaaring sa huli ay mapansin na si Thomas ay walang pagkakahawig sa kanyang sinasabing ama. Maaaring magsimulang magtanong tungkol sa mga pagkakahawig sa pamilya, tungkol sa mga genetic trait na hindi tugma.
David, sabi ko ng dahan-dahan, bakit mo napagdesisyunang sabihin sa akin ito ngayon? Maaari ka sanang humingi na lang ng paternity test, dumaan sa korte, subukang kunin ang custody. Bakit ako isinama? Matagal siyang tahimik, nakatitig sa kanyang mga kamay. Dahil may napagtanto ako noong nakita ko ang mga litrato sa krus. Hindi lang sinisira ni Mila ang relasyon ko sa aking anak. Sinisira niya rin ang sa inyo. At kung hindi natin siya pipigilan, patuloy niya itong gagawin sa ibang tao. Ano ang ibig mong sabihin? Nagsisimula na siyang lumayo sa mga kaibigan ni Elias, sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, ginagawa siyang mas lalong dependent sa kanya para sa lahat. At tinuturuan niya ang mga bata na makita siya bilang ang nag-iisang magulang na talagang mahalaga. Halos hindi na pinag-uusapan ni Tomas ang tungkol sa iyo kapag pinapanood ko sila sa parke. Para kang binubura sa kanyang alaala. Ang katotohanan nito ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Naisip ko kung gaano nagbago si Tomas sa mga nakaraang buwan. Kung paano siya tumigil sa pagtakbo para yakapin ako kapag bumibisita ako. Kung paano siya nagsimulang tumingin kay Mila para humingi ng pahintulot bago makipag-usap sa akin. Akala ko lumalaki lang siya, nagiging mas independent. Ngunit baka iba pala. Itatapon din niya si Elias sa huli, patuloy ni David. Tulad ng pagtapon niya sa akin. Tulad ng pagtapon niya sa kanyang mga nakaraang asawa. Pero una, sisiguraduhin niyang wala nang matitira kay Elias maliban sa kanya at sa mga bata. Walang kaibigan, walang pamilya, walang support system. Kapag handa na siyang magpatuloy, mag-isa na lang si Elias. Ipinikit ko ang aking mga mata, nakikita ang hinaharap ng aking anak na nakalatag sa harap niya, nakahiwalay, inabandona, marahil ay walang pera kung kasing kalkulado ni Mila. At ang mga bata ay nasa gitna ng lahat, ginagamit bilang mga pawn sa isang laro na hindi man lang nila alam na nilalaro nila. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ko. Tumayo si David, kinukuha ang kanyang mga papel at litrato. Gusto kong tulungan mo akong iligtas ang ating pamilya, pareho tayo. Dahil yun tayo, Ginang Reyes. Pamilya. Ikaw ang lola ni Tomas sa lahat ng paraan na mahalaga, kahit na hindi tayo magkadugo. At hindi ko hahayaang sirain iyon ni Mila dahil lang sa takot siya sa katotohanan. Inabot niya sa akin ang isang business card na may kanyang contact information. Pag-isipan mo pero huwag kang magtagal. Babalik sila mula sa kanilang cruise sa loob ng ilang araw, at kapag nangyari iyon, magbabantay si Mila para sa anumang senyales na nagiging problema ka ulit. Kung kikilos tayo, dapat ay malapit na. Pagkaalis ni David, nakaupo ako sa aking sala na hawak ang mga resulta ng AV at nakatitig sa business card na iyon. Sa labas, ang hapon ay papalubog na at ang bahay ay mas tahimik kaysa dati. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang katahimikan ay hindi naramdamang hungkag. Ito ay naramdamang tulad ng katahimikan bago ang isang bagyo. Dahil si Mila Martinez o Margarita Winters, o kung anuman ang tunay niyang pangalan, ay nagkamali ng malaki. Akala niya ay kaya niya akong burahin ng tuluyan, gawin akong hindi mahalaga sa kwento ng sarili kong pamilya. Pero hindi pa ako nawawala. At ngayong alam ko na kung ano talaga siya, hindi ako aalis kahit saan. Tinawagan ko si Elias 3 araw pagkatapos bumalik ng pamilya mula sa kanilang cruise. Ang boses ko ay matatag, sanay. Inensayo ko ang pag-uusap na ito ng 12 beses sa aking isipan. Hi, anak. Naisip ko kung pwede tayong magsama-sama para sa hapunan ngayong weekend. May mahalaga akong gustong pag-usapan sa inyo ni Mila. May katahimikan sa kabilang linya. Okay lang ba ang lahat, ma? Mukhang seryoso ka. Okay lang ang lahat. Sa tingin ko lang ay oras na para magkaroon tayo ng isang tunay na pag-uusap bilang pamilya. Tungkol sa atin, tungkol sa hinaharap. May mga iniisip ako habang wala kayo. Isa pang katahimikan, mas matagal sa pagkakataong ito. Naririnig ko ang boses ni Mila sa background, bagamat hindi ko maintindihan ang mga salita. Nang bumalik si Elias sa linya, mas maingat na ang kanyang tono. Tinanong ni Mila kung anong klaseng pag-uusap. Nag-aalala siya na baka masama ang loob mo tungkol sa timing ng cruise. Siyempre, nag-aalala siya. Matalas ang instincts ni Mila. Marahil ay nararamdaman niyang may nagbago kahit sa telepono lang. Sabihin mo kay Mila na hindi ako masama ang loob sa kahit ano.
Sa tingin ko lang ay mahalaga para sa mga pamilya na mag-usap ng hayagan, hindi ba? Perpekto ang Sabado ng gabi. Ako ang magluluto. Tatanungin ko muna si Mila at babalikan kita. Ang katotohanan na ang aking 38 taong gulang na anak ay kailangang magpaalam sa kanyang asawa tungkol sa pagkain ng hapunan kasama ang kanyang ina ay nakakatawa sana kung hindi ito nakakasakit ng puso. Ngunit pinanatili kong magaan ang aking boses. Siyempre, ipaalam mo sa akin. Tumawag siya pabalik pagkatapos ng 2 oras. Okay sa Sabado. 6 oras. Perpekto. Inaasahan kong makita kayong lahat. Huwebes iyon. Ginugol ko ang Biyernes sa paghahanda para sa alam kong magiging pinakamahalagang pag-uusap sa aking buhay. 2 beses pa kaming nagkita ni David mula noong una niyang pagbisita, maingat na pinaplano kung paano ipapakita ang katotohanan sa paraan na mapoprotektahan si Thomas habang inilalantad ang panlilinlang ni Mila. Ang mga resulta ng AFE ay ligtas na nakatago sa isang Manila folder sa aking counter sa kusina, kasama ang mga kopya ng mga dokumentong nahanap ng investigador ni David, ang tunay na pagkakakilanlan ni Margarita Winters, ang kanyang mga nakaraang kasal, ang timeline na nagpapatunay na hindi maaaring maging biolohikal na anak ni Elias si Thomas, lahat ng kailangan namin para alisin ang mga kasinungalingan na binuo ni Mila sa kanyang buhay. Niluto ko ang paboritong pagkain ni Elias, kare-kare na may bagoong at ang kanin na paborito niya mula pagkabata. Kung ito na ang huling hapunan ng pamilya na pagsasaluhan namin, gusto kong maging memorable ito sa mga tamang dahilan, kahit sa simula lang. Dumating ang Sabado ng gabi na kulimlim at ambon. Tipikal na panahon ng Oktubre. Inayos ko ang mesa sa dining room gamit ang aking magagandang pinggan, ang parehong mga pinggan na plano kong gamitin para sa aking selebrasyon ng kaarawan 2 linggo na ang nakalipas. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Dumating sila eksaktong 6:00. Nakasuot si Mila ng isang maluwag na cream-colored na bestida na nagpamukha sa kanya na mas bata, mas inosente. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kapintasan. Mukha siyang larawan ng isang tapat na asawa at ina, isang taong walang kakayahang manlinlang. Unang pumasok si Thomas, puno ng enerhiya at kagalakan ng isang 7 taong gulang. Lola Lorna, natuto akong lumanggoy sa cruise. Gusto mo bang makita akong mag-doggy paddle? Sumikip ang puso ko habang niyayakap siya, alam na ang sasabihin ko ay magbabago ng lahat para sa inosenteng batang ito. Baka pagkatapos ng hapunan, apo. Maghugas ka muna ng kamay. Sumunod si Emilia ng mas tahimik, hawak ang isang maliit na manika na may gusot na buhok. Sa 5 taong gulang, mas mahiyain siya kaysa sa kanyang kapatid, mas maingat sa paligid ko mula nang sinimulan ni Mila na pigilan ang kanilang pagmamahal, ngunit hinayaan pa rin niya akong halikan ang kanyang noo bago sumunod kay Thomas sa banyo. Niyakap ako ni Elias ng mahigpit, at sa isang sandali, maaari kong magpanggap na ito ay isang normal na hapunan ng pamilya. Ang bango, manamis ko ang luto mo. Mukha kang pagod, obserba ko. Tutu! May mga bagong linya sa paligid ng kanyang mga mata at pumayat siya. Sobrang hirap sa trabaho. Stress lahat dahil sa merger. Tumingin siya kay Mila na sinusuri ang aking sala na para bang naglilista ng mga potensyal na problema. Pero sinasabi sa akin ni Mila na kailangan kong humanap ng mas magandang work-life balance. Ang stress ay masama sa kalusugan mo, sabi ni Mila, lumitaw sa tabi namin na may ngiting sanay. Lagi kong hinihikayat si Elias na isaalang-alang ang maagang pagreretiro. Maaari tayong maglakbay ng mas madalas, gumugol ng mas maraming oras sa mga bata. Maagang pagreretiro sa 38. Isa pang paraan para gawing ganap na dependent si Elias sa kanya, pinuputol siya sa kanyang propesyonal na pagkakakilanlan at kita. Umiti ako pabalik. Napakabuti na iniisip mo ang hinaharap. Iyan talaga ang kaugnay ng gusto kong pag-usapan ngayong gabi. Sa panahon ng hapunan, pinanatili kong magaan ang pag-uusap. Nagkwento ang mga bata tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa cruise, at gumanap si Mila bilang perpektong ina, hinihiwa ang karne ni Thomas at pinapaalalahanan si Emilia na gamitin ang kanyang napkin. Magaling siya sa pag-arte na ito, mainit, maalalahanin, ganap na kapanipaniwala. Ngunit napansin ko ang mga bagay na hindi ko napansin noon. Kung paano siya interrupt kapag nagsimulang magkwento si Thomas tungkol sa pagkamis niya sa akin habang wala sila.
Kung paano niya inilipat ang atensyon ni Emilia nang tanungin ng batang babae kung bakit hindi ako sumama sa biyahe. Kung paano niya banayad na pinamahalaan ang bawat interaksyon, kinokontrol ang daloy ng pag-uusap at pagmamahal. Pagkatapos kumain ng mga bata, iminungkahi kong maglaro sila sa sala habang nag-uusap ang mga matatanda. Agad na tumutol si Mila. Ay, dapat na silang maghanda para umuwi. May pasok bukas at gusto naming panatilihing consistent ang kanilang routine. Hindi ito magtatagal, matigas kong sabi. At sa tingin ko ang sasabihin ko ay maaaring makaapekto ng malaki sa kanilang routine. May kumislap sa mukha ni Mila kahit sa isang segundo lang, ngunit nahuli ko ito. Takot. Nang maayos na ang mga bata sa kanilang mga laruan sa kabilang kwarto, bumalik ako sa dining room kung saan naghihintay sina Elias at Mila. Ang Manila folder ay nakaupo sa mesa sa tabi ng aking tasa ng kape na parang isang kargadong baril. So, sabi ni Elias, inaabot ang kamay ni Mila sa ibabaw ng mesa. Ano ang gusto mong pag-usapan? Huminga ako, nararamdaman ang bigat ng sandali. Gusto kong pag-usapan ang katapatan, ang pamilya, ang kahalagahan ng pag-alam kung sino talaga tayo. Hinigpitan ni Mila ang kanyang ngiti. Medyo pilosopikal iyan para sa usapang hapunan. Talaga? Sa tingin ko hindi. Kinuha ko ang Manila folder, naramdaman ang pagtense nilang dalawa. Nakakita kasi ako ng mga interesanting bagay kamakailan tungkol sa kasaysayan ng pamilya, tungkol sa genetics, tungkol sa kahalagahan ng mga medical record at tumpak na impormasyon. Dahan-dahang sabi ni Elias. Ano ang nasa folder? Ang katotohanan. Binuksan ko ito at inilabas ang mga resulta ng EKG, inilagay sa mesa sa pagitan namin. Ito ang mga resulta ng isang paternity test para kay Tomas. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tinitigan ni Elias ang mga papel na para bang magliliyab ang mga ito. Nanatiling tahimik si Mila, ang kanyang mukha ay maingat na walang ekspresyon. Isang paternity test, halos pabulong na sabi ni Elias. Bakit mo paano mo? Ang test ay nagpapakita na hindi ikaw ang biolohikal na ama ni Tomas, malumanay kong sabi. May 79.7% posibilidad na ibang lalaki ang kanyang ama. Isang lalaking nagngangalang David Santos. Biglang tumayo si Mila, ang kanyang silya ay kumaskas sa sahig. Kababaliwan ito, Lorna. Hindi ko alam kung anong masamang laro ang nilalaro mo, pero... Umupo ka, Margarita. Ang paggamit ng kanyang tunay na pangalan ay tumama na parang pisikal na suntok. Talagang napaatras siya, namumutla ang kanyang mukha. Tumingin si Elias sa pagitan namin, ang pagkalito at lumalaking takot ay naglalaban sa kanyang ekspresyon. Margarita. Ano ang nangyayari? Inilabas ko ang ulat ng investigador, ang mga sertipiko ng kasal, ang dokumentasyon ng timeline. Ang tunay na pangalan ni Mila ay Margarita Winters. 2 beses na siyang ikinasal dati at mayroon siyang pattern ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at nakaraan. Karelasyon niya si David Santos bago kanya makilala, Elias. Iniwan niya siya noong buntis siya sa anak niya at naghanap ng bagong ama para sa kanyang sanggol. Hindi totoo iyan, sabi ni Mila. Ngunit nanginginig na ang kanyang boses. Elias, huwag kang makinig dito. Malinaw na may problema sa pag-iisip ang nanay mo. Ipinanganak si Tomas 7 buwan pagkatapos ninyong magkakilala, walang tigil kong patuloy. Akala mo premature siya, pero hindi. Ipinanganak siya eksakto sa schedule para sa timeline ng relasyon ni Mila kay David. Kinuha ni Elias ang mga resulta ng EKG na may mga kamay na nanginginig. Pinanood ko ang kanyang mukha habang binabasa niya ang mga ito, pinanood ang pagkawala ng kulay sa kanyang mga pisngi habang lumulubog ang mga numero. Hindi ito maaaring tama, pabulong niyang sabi. 7 taon nang hinahanap ni David Santos ang kanyang anak, sabi ko. Nahanap kanya 3 buwan na ang nakalipas at nanonood mula sa malayo, sinusubukang magpasya kung ano ang gagawin. Lumapit siya sa akin dahil nakilala niya kung ano ang ginagawa ni Mila sa ating pamilya. Ang parehong mga taktika ng paghihiwalay na ginamit niya sa kanya. Papaatras na ngayon si Mila patungo sa pintuan, ang kanyang perpektong composure ay ganap na nawasak. Elias, pakiusap, huwag mo siyang hayaang lasunin ka laban sa akin. Isipin mo ang buhay natin. Ang ating pamilya. Ang ating pamilya. Ang boses ni Elias ay basag, sira.
Ang ating pamilya na binuo sa isang kasinungalingan. Ang ating anak na hindi pala natin anak. Anak mo siya sa lahat ng paraan na mahalaga. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Mahal mo siya. Batay sa isang kasinungalingan. Hinampas ni Elias ang kanyang kamay sa mesa, nagpatalon sa mga pinggan. Lahat, Mila. Lahat ay kasinungalingan. Mula sa sala, narinig ang tawanan ng mga bata. Inosente at maliwanag. Si Thomas at Emilia na naglalaro ng kanilang mga laro, walang kamalay-malay na ang kanilang mundo ay gumuho sa kabilang kwarto. Mayroon pa, tahimik kong sabi, at inilabas ang mga talaan ng mga nakaraang kasal ni Mila. Nagawa na niya ito dati. Naghanap ng mga lalaki, mabilis na pinakasalan, inilayo sa kanilang mga pamilya, pagkatapos ay umalis kapag nababagay sa kanya. Hindi ikaw ang una niyang biktima, Elias. Ikaw lang ang pinakamatagumpay. Tinitigan ni Elias ang mga dokumento, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang Cruz, bigla niyang sabi. Ang kaarawan mo. Hindi iyon nagkataon, di ba? Walang sinabi si Mila, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Sinadya mo iyon. Tiniyak mong mag-isa si Mama sa kanyang kaarawan, habang tayo ay magkakasamang nagsasaya nang wala siya. Gusto mo siyang saktan. Gusto kong protektahan ang ating pamilya, simula ni Mila. Mula saan? Mula sa aking ina. Mula sa babaeng nagpalaki at nagmahal sa akin at hindi kailanman mananakit ng sinuman. Mula sa isang taong sa huli ay malalaman ang katotohanan, malumanay kong sabi. Iyon ang dahilan ng lahat ng ito, Elias. Ang mga napalampas na kaganapan, ang mga huling minutong pagbabago, ang unti-unting paghihiwalay sa iyong mga kaibigan at pamilya. Kinailangan ni Mila na ihiwalay ka ng tuluyan bago ka magsimulang magtanong ng mga tanong na hindi niya masasagot. Tumingin si Elias sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa, na hindi pala ang sinasabi niya, na ang buong buhay kasama siya ay binuo sa panlilinlang. Mayroon bang totoo? Mahal mo ba ako? O naging convenient lang ako? Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, walang sagot si Mila. Walang magandang pag-iwas, walang manipulasyon, walang perpektong ginawang tugon. Nakatayo lang siya roon, nakalantad at tahimik. Ang katahimikang iyon ay nagsabi sa amin ng lahat ng kailangan naming malaman. Mula sa sala, tumawag si Thomas. Daddy, pwede ba kaming kumain ng ice cream? Ipinikit ni Elias ang kanyang mga mata at nakita kong mailuhang dumaloy sa kanyang pisngi. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Pabulong niyang sabi. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga bata? Aayusin natin yan, sabi ko, inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Magkasama, bilang isang pamilya. Ngunit si Thomas ay anak mo pa rin sa lahat ng paraan na mahalaga. Hindi iyon magbabago. Ngunit mayroon din siyang biolohikal na ama na nagmamahal sa kanya at gustong maging bahagi ng kanyang buhay. At baka kung aayusin natin ito ng tama, iyon ay maaaring maging isang magandang bagay. Tumingin si Mila patungo sa pinto, ngunit tinawag ko siya. Margarita. Huminto siya ngunit hindi lumingon. Hindi mawawala si David sa pagkakataong ito. At hindi rin ako. Kung susubukan mong tumakas kasama ang mga bata, hahanapin ka namin. Kung susubukan mong manipulahin ang sitwasyong ito o saktan ang mga bata para protektahan ang iyong sarili, pipigilan ka namin. Tapos na ang mga araw mo ng pagkontrol sa pamilyang ito. Lumabas siya nang walang isa pang salita, iniwan ang tunog ng mga batang naglalaro at ang mga guho ng 7 taon ng kasinungalingan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ko naramdaman na nawawala ang aking pamilya. Naramdaman kong sa wakas ay nababawi ko na ito. 6 na buwan ang lumipas, nasa kusina ako at naghahanda ng hapunan ng linggo nang marinig kong bumukas ang pinto sa harap at ang boses ni Tomas na tumatawag, Lola, maidala kaming dessert. Dito sa loob, apo, sagot ko, nakangiti habang naririnig ko ang dagundong ng maliliit na paa na tumatakbo patungo sa akin. Pumasok si Thomas sa pintuan ng kusina, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa isang kahon ng bakery na halos napakalaki para sa kanya. Sa likuran niya ay si Emilia, mas maingat sa kanyang mga hakbang, dala ang isang maliit na baukwet ng mga daisi. Para po sa inyo, mahiyain niyang sabi, inaabot ang mga bulaklak. Sabi ni Daddy paborito ninyo ang dilaw. Lumuhod ako para tanggapin ang baukwet, hinila siya sa isang yakap na hindi na niya pinag-aatubiling ibalik.
Perpekto ito, Apo. Salamat. Lumitaw si Elias sa pintuan, mas malusog kaysa sa mga nakaraang taon. Ang bigat na nawala sa kanya sa mga huling buwan, kasama si Mila ay bumalik na, at ang mga linya ng stress sa paligid ng kanyang mga mata ay lumambot. Sa likuran niya ay nakatayo si David, medyo nag-aalangan pa rin sa mga pagtitipo ng pamilya, ngunit unti-unting nahahanap ang kanyang lugar sa aming komplikadong bagong dinamika. Ang bango, sabi ni Elias, hinahalikan ang aking pisngi. Iyan ba ang sikat mong adobo? Espesyal na hiling ni Thomas, sabi ko, ginugulo ang buhok ng bata. Kasama ang sinangag at ang pritong manok na paborito mo dati. Iyong may mga herbs. Nagliwanag ang mga mata ni Thomas. Iyon din ang paborito ko, tulad ni Daddy. Ang madaling paraan ng pagtawag niya kina Elias at David na Daddy ay medyo nakakapanibago pa rin, ngunit ang mga bata ay nakaangkop na sa kanilang pinalawak na pamilya na may katatagan na taglay ng mga bata. Tinatawag ni Thomas si Elias na Daddy at si David na Daddy Dave, habang si Emilia ay simpleng tinanggap na may dalawang ama si Thomas tulad ng ilan sa kanyang mga kaibigan na may dalawang bahay. Naglagay si David ng isang bote ng alak sa counter, gumagalaw pa rin ang maingat sa kung ano ang dating teritoryo ni Mila. Paano ako makakatulong? Ikaw na ang mag-ayos ng mesa, sabi ko. Nasa kabinet sa dining room ang magagandang pinggan. Inabot ng buwan para maabot ang puntong ito. Mga buwan ng family therapy, maingat na pag-uusap sa mga bata, at mga legal na proseso na sa wakas ay natapos sa voluntaryong pag-alis ni Mila sa kustodya, kapalit ng pag-iwas sa pag-uusig para sa pandaraya. Muli siyang nawala, tulad ng ginawa niya sa buhay ni David 7 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, iniwan niya ang mga bata. Hindi naging madali ang paglipat. Nalito at nasaktan si Thomas sa biglaang pagkawala ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng kanyang manipulasyon, si Emilia ay naging malapit at balisa, natatakot na mas maraming taong mahal niya ang mawawala. Nagkaroon ng mga luha, mga pag-aalboroto, at mga gabing walang tulog para sa aming lahat. Ngunit nagkaroon din ng paggaling. Lumipat pabalik si Elias sa bahay na ibinahagi niya kay Mila, ngunit iba na ang pakiramdam. Ang mapang-aping kapaligiran ng mga sikreto at pag-iingat sa bawat kilos ay nawala na. Nagrenta si David ng isang apartment na 10 minuto lang ang layo, sapat na malapit para maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay, ngunit sapat na malayo para bigyan ang lahat ng espasyo para mag-adjust. Lola, sabi ni Thomas, hinihila ang aking apron. Pwede po ba akong magsabi ng sikreto? Lumuhod ako sa kanyang antas. Siyempre. Tinabunan niya ang kanyang bibig at bumulong, masaya po ako na nahanap ninyo si Daddy Dave. Ngayon, ako na ang may pinakamaraming daddy sa klase namin. Sumikip ang puso ko sa pagmamahal para sa matatag na batang ito na ginawang isang dahilan ng pagmamalaki ang isang komplikadong sitwasyon. Masaya rin ako, Apo. At masaya po ako na umalis si Mommy Mila, dagdag niya ng mas tahimik. Lagi siyang galit sa isang bagay. Nadurog ang puso ko na ang isang 7 taong gulang ay napansin ang tensyon sa kanyang tahanan. Ngunit tiniyak din ito sa akin na ginawa namin ang tamang mga pagpipilian. Mas marami ang alam ng mga bata kaysa sa inaakala ng mga matatanda at naramdaman ni Thomas ang manipulasyon ng kanyang ina kahit na hindi niya ito mapangalanan. Sa panahon ng hapunan, ang pag-uusap ay natural na dumaloy sa pagitan ng mga matatanda habang ang mga bata ay nag-uusap tungkol sa paaralan at mga kaibigan. Ikinuwento ni David ang tungkol sa huling laro ng soccer ni Thomas, kung saan nakapuntos siya ng kanyang unang goal. Ibinahagi ni Elias ang kagalakan ni Emilia sa pagsisimula ng mga klase sa sayaw. Nag-usap kami tulad ng pamilyang naging kami, hindi kinaugalian siguro, ngunit totoo sa paraan na hindi kailanman naging ang maingat na isinagawang bersyon ni Mila. Tumawag ang abogado ko kahapon, sabi ni Elias habang nililigpit namin ang mga plato. Final na ang divorce. Ano ang nararamdaman mo tungkol dyan, tanong ko. Matagal siyang tahimik, pinapanood si Thomas na tinutulungan si David na mag-load ng dishwasher. Guminhawa, karamihan. At nagpapasalamat na tapos na ito nang walang karagdagang pinsala sa mga bata. May mga pagsisisi. Tungkol sa pagtatapos ng kasal. Wala. Tungkol sa hindi pagkakita ng katotohanan ng mas maaga. Nagkibit balikat siya. Sa tingin ko, palagi kong pagsisisihan iyon. Kung gaano karaming oras ang nawala.
Kung gaano karaming sakit ang idinulot niya sa iyo, lalo na. Hinaplos ko ang kanyang balikat. Hindi mo maaaring sisihin ang iyong sarili sa pagtitiwala sa isang taong minahal mo. Hindi iyon isang depekto sa karakter, Elias. Iyon ay pagiging tao lang. Sumama si David sa amin sa counter, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya. May balita ba mula sa kanya? Wala, sabi ni Elias. Sabi ng abogado niya ay ayaw niya ng anumang kontak sa mga bata. Walang visitation, walang tawag, wala. Mas mabuti na siguro iyon, sabi ko, bagamat nagtataka pa rin ako kung paano kayang talikuran ng isang ina ang kanyang mga anak. At least sa ganitong paraan, makakapaghiyal ang mga bata nang hindi nag-aalala kung kailan niya guguluhin ang kanilang buhay. Kalaunan, pagkatapos makatulog ng mga bata habang nanonood ng pelikula sa sala, ang tatlong matatanda ay naupo sa paligid ng aking mesa sa kusina na may kape at tirangpi. Ito ay naging ilan sa aking mga paboritong sandali, tahimik na pag-uusap sa liwanag ng gabi, pagpaplano para sa hinaharap, pag-uusap tungkol sa mga hamon ng co-parenting sa isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. May iniisip ako, sabi ni David, naglalagay ng asukal sa kanyang kape. Tungkol sa apelyido ni Thomas. Tumingin si Elias ng matalim. Ano ang tungkol dito? Reyes siya buong buhay niya. Iyon ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang mga talaan sa paaralan, lahat. Hindi ko gustong baguhin iyon pero naisip ko lang Nag-atubili si David pagkatapos ay nagpatuloy. Okay lang ba kung kunin ko rin ang apelyido mo? Opisyal. Ibig sabihin, David Reyes Santos. Para magkapareho kami ni Tomas ng bahagi ng pangalan, pero konektado pa rin siya sa iyo at sa kasaysayan ng iyong pamilya. Ang kilos ay napakamaalalahanin, napakaingat na idinisenyo para parangalan ang lugar ng lahat sa buhay ni Tomas na naramdaman kong mailuhang namuo sa aking mga mata. Mukhang nagulat si Elias. Gagawin mo iyon? Gusto kong malaman ni Tomas na ang mga pamilya ay maaaring maging komplikado nang hindi nasisira, sabi ni David. Gusto kong maintindihan niya na ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang kailangan mong pumili ng panig o magpanggap na hindi mahalaga ang ibang mga relasyon. Inabot ni Elias ang kamay ni David sa ibabaw ng mesa at kinamayan siya. Sa tingin ko, perpekto iyan. Habang papalapit ang gabi at naghahanda si David na dalhin ang mga bata sa kanyang apartment para sa kanilang lingguhang overnight stay, hinila ko siya sa isang tabi. Salamat, tahimik kong sabi. Para saan? Sa pagligtas sa aking pamilya. Sa pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa akin ang katotohanan, kahit na mas madaling mawala na lang ulit. Matagal na tahimik si David, pinapanood si Thomas na kinukuha ang kanyang backpack at paboritong stuffed toy. Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko noong araw na pumunta ako sa iyong pinto? Hindi lang ako ang nawawalan ng anak. Ikaw din ay nawawalan ng pamilya. Tinatangay kaming lahat ni Mila palayo sa isa't isa, paunti-unti. Ngunit pinigilan natin siya. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, umabot ito sa kanyang mga mata. At tingnan mo kung ano ang binuo natin sa halip. Tumingin ako sa paligid ng aking bahay, sa mga artwork ng mga bata na nakadikit sa refrigerator, sa nakalimutang sweater ni Emilia na nakasabit sa isang silya. Sa mga litrato ng pamilya na ngayon ay kasama na si David at tunay na sumasalamin sa aming katotohanan. Hindi ito ang pamilyang inakala ko noong unang ikasal si Elias. Ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa hungkag na pagganap na isinagawa ni Mila. Pagkaalis ng lahat, nakaupo ako sa aking sala na may isang tasa ng tsaa. Pinag-iisipan kung gaano kalaki ang pagbabago sa aking buhay mula noong nakakawasak na kaarawan 6 na buwan na ang nakalipas. Ang walang lamang bahay na dating parang isang libingan ay ngayon ay puno ng mga alinggaw ng buhay pamilya, tawanan ng mga bata, maingat na mga tanong ni David tungkol sa mga tradisyon ng pamilya. Ang magaan na pag-uusap ni Elias tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Nag-buzz ang telepono ko na may text mula kay Elias. Salamat sa hapunan, managtatanong ang mga bata kung pwede nating gawin ito tuwing linggo. Sinabi ko sa kanila na nakasalalay iyon kay Lola. Nag-type ako pabalik, perpekto ang tuwing linggo. Ganito ang ginagawa ng mga pamilya. Mabilis na dumating ang kanyang sagot. Ganito ang ginagawa ng mga tunay na pamilya. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang naka-frame na litrato sa aking side table.
Isang larawan mula sa biyahe sa zoo noong nakaraang buwan. Kaming 5 ay magkakasama sa harap ng enclosure ng elepante. Si Thomas ay nakaupo sa balikat ni David habang si Emilia ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Nakatayo si Elias sa gitna, isang braso ay nakaakbay sa akin at ang isa ay kay David, nakangiti na parabang naalala niya kung ano ang pakiramdam ng kaligayahan. Mukha kaming kung ano kami, isang pamilyang nasira at muling binuo sa isang bagong pagsasaayos. Mas matatag at mas tapat kaysa dati. Hindi kinaugalian, ngunit totoo. Hindi perpekto, ngunit tunay. Tumahimik ang bahay sa paligid ko habang gumagabi, ngunit hindi na ito naramdamang hungkag. Naramdaman itong puno ng mga posibilidad, puno ng pag-ibig na sinubukang sirain ni Mila, ngunit hindi kailanman lubusang napawi. Akala ko ang aking ika-negatibo 65 na kaarawan ay nagmarka ng katapusan ng aking kaugnayan sa kwento ng aking pamilya. Sa halip, ito ay nagmarka ng simula ng isang bagong kabanata. Isa kung saan ang pag-ibig ay hindi kondisyonal, kung saan mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa hitsura, at kung saan ang pagiging lola ay nangangahulugang protektahan ang iyong mga apo mula sa sinumang gagamit sa kanila bilang sandata, kahit na ang kanilang sariling ina. Bukas ay Lunes, na nangangahulugang may soccer practice si Thomas at may dance class si Emilia. Susunduin ni David si Thomas habang si Elias ang maghahatid kay Emilia at pareho silang mapupunta dito para sa homework at hapunan. Ito ang uri ng routine na kokontrolin at mamanipulahin ni Mila, ngunit ngayon ay natural na dumadaloy mula sa aming tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Habang pinapatay ko ang mga ilaw at papunta na sa itaas, naisip ko ang babaeng sumubok na burahin ako sa buhay ng sarili kong pamilya. Saan man doon, si Mila ay marahil ay gumagawa ng isang bagong pagkakakilanlan, lumilikha ng isang bagong kwento, naghahanap ng isang bagong pamilya na papasukin at kontrolin. Ngunit may iniwan siyang isang bagay na hindi niya kailanman mapapalitan. Ang pag-ibig sa pagitan ng mga taong piniling ipaglaban ang isa't isa sa halip na sumuko. Tinuruan niya kaming lahat kung ano ang hindi namin gustong maging. At sa paggawa nito, tinulungan niya kaming maging kung sino kami dapat. Para doon, kung wala nang iba, siguro ay may utang na loob ako sa kanya sa isang baluktot na paraan. Ngunit karamihan, naaawa lang ako sa kanya. Nagkaroon siya ng isang tunay na pamilya sa kanyang mga kamay. May kapintasan at komplikado, ngunit tunay. At itinapon niya ito para sa hungkag na kasiyahan ng kontrol. Kanyang pagkawala, aming pakinabang. At sa wakas, pagkatapos ng mga buwan ng pakiramdam na parang multo sa sarili kong buhay, nakauwi na ako. Ngayon, curious ako sa iyo na nakinig sa aking kwento. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa aking kalagayan? Naranasan mo na ba ang isang bagay na katulad nito? Mag-comment sa ibaba. At pansamantala, iniiwan ko sa huling screen ang 2 pang kwento na paborito ng channel at tiyak na magugulat ka. Salamat sa panonood hanggang dito.